Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Libreng tubig na paandar ng isang jeepney driver to beat the heat, pinusuan online. Mala cherry blossom na tanawin sa Imus, Cavite. Hinangaan ng netizens. Aso sa Cavite, kinaantigan matapos matyagang hintayin ang among hirap ng maglakad. Pagsaklolo ng K9 Golden Retriever sa mga biktima ng nagdaang lindol sa Thailand, kinaantigan ng netizens. 66-year-old na ginang mula China, target malibot ang 100 bansa sa pamamagitan lamang ng pagbibisikleta. Sure ako ang lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, ngayong labis na ang init ng panahon, lagi nang pinaalalahanan ng publiko na magdala po ng tubig sa tuwing tayo'y lalabas. Ito ay upang iwas dehydration at banta ng heat exhaustion dahil sa labis na init. Kaya naman, pinusuan online ang paandar na ito ng isang jeepney driver kung saan namimigay siya ng libreng tubig sa kanyang mga pasahero. Ang ruta ng kanyang jeep, alamin sa report ni Dustin Bayog. Hinangaan online ang jeepney driver/content creator na ito na si Adonis Edrinal sa kanyang paandar habang pumapasada sa rutang Bawan to Batangas City sa Batangas. Ngayon nagsisimula na kasi ang mainit na panahon na nagpapabawi sa karamihan, sagot na ni Mang Adonis ang libre at malamig na tubig pang refresh. At bukod sa pinamimigay na libreng tubig para pantawid sa init, mayroon ding libreng pamaypay ang loob ng jeep ni Mang Adonis. Higit dito ay libre rin ang sakay para naman sa mga PWD, buntis at mga single mom. At kapag datapat sa buwan ng iyong birthday ay libre na rin ang iyong pamasahe para kay Mang Adonis. Dagdag niya sa comment section ay patuloy nitong pasasayahin ng kanyang mga pasahero. Ang Facebook video ay umabot na sa 291,000 reactions at 12 million views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami sa atin kabilang sa bucket list ang maranasan ng cherry blossom season sa nag-iisang land of the rising sun, ang Japan. Bukod kasi sa ganda ng tanawin, mayroon lamang espesipikong panahon kung kailan sumisibol ang mga puno nito. Pero para sa mga Pilipino, hindi na raw po kailangang lumayo para lang masaksihan ang pag-usbong ng cherry blossom dahil meron na raw pala nitong local version. Kung saan nga ba may ispatan ang tanawing iyan, ibabalita ni Rose Babiera. Tila free trial sa inaasam-asam na Japan trip ang hatid ng ngayoy viral tourist spot sa Imus, Cavite. Ang bagong paborito at ipinagmamalaking tanawin kasi ng mga Caviteño sa lugar ay walang iba kundi ang namumukadkad ng mga bulaklak na kulay pink sa kahabaan ng Advincula Road, Lancaster na parang cherry blossom ang dating. Kaya naman, ang mga netizen hindi mapigilang humanga at mainggit sa tila patikim ng springtime na hindi na kailangang bumiyahe pa. Sa mga kuhang larawan, makikita ang mga puno na namumulaklak at dahil magkakatabing nakahilera ang mga ito, ay mas nangingibabaw ang pagkarosas ng mga bulaklak. Makikita rin ang mga naglaglagang talutot o petals ng bulaklak na nagkalat sa kalsada at halos takpan ang sahig ng mga mapusyaw na kulay rosas. Ayon sa isang netizen, hindi ito cherry blossom at kamukha lamang ng sikat na puno na angkop na mamuhay sa mga malalamig na klima. Ang puno na nasa Cavite ay isang rosy trumpet tree, isang neotropical tree na nabubuhay sa mga bansa na mas malapit ang kondisyon ng klima sa Pilipinas. Marami naman ang nagbabalak na bumisita sa lungsod para lang makita ang mga bulaklak. Pero tila kailangang maghanda ng mga may dalang sasakyan dahil biro ng ilan sa comment section ay maganda man ang tanawin, malubak naman daw ang daan na tatahakin makita lamang ito.
Bagay na sinegundahan din ng iba pa with laughing emoji. Ang isa naman, nagbiro pa ukol sa pagkakaiba ng mga panahon sa mga bansang kinukumpara. Anito, cherry blossom daw sa Japan ang atake, pero ang init ay parang Saudi Arabia. Patukoy sa maladisyertong init ngayon sa Pilipinas sa pagpasok ng summer season. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, muli na namang pinatunayan ng isang golden retriever na ito mula Imus, Cavite ang wagas na pagmamahal ng mga aso sa kanilang amo. Sa isa kasing viral video, makikita ang matiyagang paghihintay nito sa kanyang fur parent na hirap ng maglakad. Ang nakaantig na istorya, ihahatid sa atin ni Millie Borja. Isang nakatutunaw ng pusong tagpo ang nakuhanan ng video ng isang netizen sa Imus, Cavite, kung saan makikita ang matiyagang sinamahan ng isang golden retriever ang kanyang fur parent habang naglalakad sa kalsada. Ibinahagi ng uploader na si Blue Hernandez sa social media ang nasaksihang tagpo habang nagpapahinga mula sa pagja-jogging. Ayon dito, nakapukaw daw ng kanyang pansin ang pananatili ng naturang aso na malapit sa kanyang amo. Sa kabutihang palad, nakatawid silang walang anumang anuberya. Dagdag pa nito, nakilala niya ang aso na pinangalan ng Mamba, na aniya ay napakabait at malambing. Iba raw talaga ang koneksyon ng mga hayop pagdating sa mga taong mahal nila. Ang post, umabot na sa higit 154,000 hearts at 700,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, full force ang naging search and rescue operation sa mga otoridad sa nangyaring 7.7 magnitude na lindol na yumanig sa Myanmar, Thailand at ilang kalapit na bansa noong nagdaang Marso. At hindi rin nagpahuli sa paghahatid ng pag-asa at mabilis na aksyon ang K9 Golden Retriever Unit na ito na agad pumukaw sa atensyon ng publiko. Ang kwento sa likod ng kanilang kabayanihan, tinutukan ni Arnold Herrera. Ha? Kaya ka ba? I'll eat na. Uli. Sit. Hala. Sa gitna ng trahedyang yumanig sa Myanmar, Thailand at iba pang kalapit na bansa, agaw pansin ng cute na golden retrievers na sina Safari at Walek. Make no mistake, hindi lang daw sila nandyan para magpa-cute dahil ang fur babies na yan ay ilan lang naman sa mga miyembrong bumubuo sa Thailand K9 Urban Search and Rescue Team. Kinilalang cute fur babies bilang sina Tiny, Nuwan at ang golden retrievers na sina Safari at Walek. Bilang rescue dogs, subok ng mga ito sa clearing operations at paghahanap sa mga biktimang nadaganan at naipit sa ilalim ng mga gumuhong debris. Ilan sila sa mga nanguna sa pagsagip sa mga biktimang natabunan sa pagguho ng itinatayo pa lamang na 30-story na gusali sa Bangkok. Tiniyak naman ng mga handler ang kaligtasan ng kanilang K9 unit tulad ng pagsusuot ng protective gear sa mga aso bago sila sumuong sa panganib. Sa mga larawan at video na kuha ng Reuters, makikita ang K9 unit na nagsilbing emotional support sa mga nasagip na biktima noong pansamantalang naging peligroso ang search at rescue operations. Dinagsa naman sila agad ng certified dog lovers para mag-alay ng regalo at makipag-pictures sa mga super dog. Dahil din sa kanilang ipinamalas na kabayanihan, ginawaran din ang K9 unit ng royal gift na abot sa 200,000 baht o higit 300,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating huling trending story, bike to 100 countries. Yan ang target ng 66-year-old na ginang na ito mula China na sa kabila ng kanyang edad ay pangarap na malibot ang buong mundo sa pamamagitan lamang ng pagbibisikleta. Bukod kasi sa nakahiligan ay naging paraan na rin daw niya ito para labanan ang depresyon matapos silang magkahiwalay ng kanyang asawa. Ang naging biyahe ni Lee tutukan sa trending report ni James Galange.
Target na 66-year-old na ginang mula China na si Li Dongzhou ang makalibot sa 100 bansa sa pamamagitan lamang ng pagbibisikleta, kung saan nagawa na nga ito makapunta sa 12 bansa na mag-isa lamang na ang ilan ay sa parte ng Southeast Asia, Europe at maging sa Oceania. Ito'y nakahiligan lamang ni Li mula nang may dumaang mga nagbibisikleta sa harap ng kanilang bahay at upang makahanap na rin ng bagong pagkakaabalahan. Ayon kay Li, naging coping mechanism niya ang pagbibisikleta upang malampasan ang depresyong dinanas niya matapos ang hiwalayan nila ng kanyang asawa. Aniya, mahirap nang huminto gayong na-enjoy niya na rin ang pagbibisikleta at ang karanasang makapunta sa iba't ibang lugar. Ngunit ayon kay Li, hindi rin naging madali para sa kanya ang kanyang mga karanasan sa daan. Aminado siyang nahirapan pagdating sa paghahanap ng matutuluyan sa tuwing dumarating siya sa ibang lugar, lalo na't kapos din siya sa pera. Habang naging problema rin ito ang language barrier dahil Mandarin lamang ang kanyang alam na lingwahe. May mga pagkakataon naman daw na pinapatuloy siya ng mga residente sa kanilang tahanan at buong puso siyang tinatanggap. Nagsimula si Li na magbisikleta noong 2013 at sa kabila ng kanyang edad, buong puso at dedikasyon niya pa rin tutuparin ang kanyang pangarap na makalibot sa 100 bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na maitag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.